morning po. Itong video po ito ay tungkol dun sa video na in-upload ko kahapon. May mga ilan po kasi na feeling ko pinanghihinaan ng loob dahil po sa napanood po nila. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Kasi hindi man po lahat tayo ay pare-pareho na magiging sitwasyon pagdating dito. Magkataon lang po na yung una naming company na na-applyan ay nag-back out. Nagawa naman po ng paraan ng agency namin na ilipat kami ng company. Yun nga lang po ay matagal po yung paghihintay namin na ma-approve kami ng ministry. Pero imagine po, 23 kami, 3 na lang kami na hindi pa na-approve. Yung video po na in-upload ko kahapon ay kumbaga binibigyan ko lang kayo ng idea na maaaring mangyari pagdating dito. Pero hindi po exactly na mangyayari sa inyo. Makakapag-prepare kayo na masabihan yung family nyo o pagdating ko dun, huwag kayong mag-expect na ganito agad, ganyan. Makakapag-ready din kayo ng medyo malaki-malaking amount ng money, diba? Pang gastos nyo dito at iiwan nyo sa pamilya nyo. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa, hindi lang sa pag-apply, sa lahat ng bagay. Para sa inyo, para sa inyo talaga yan. I-share ako sa inyo kwento. Imagine nung magbe-visa appearance na lang po kami, may kasama ako, 30 minutes na lang po. Pasakay na kami ng bus, saka namin nalaman, sa kanya napansin na nawawala yung documents niya, na hindi niya nahawak yung envelope na. So, nataranta kami. Siyempre, visa appearance na yun, nandun lahat sa envelope yung pera niya, lahat ng documents niya, as in, nandun lahat. Hindi kami nawala ng pag-asa agad. Sumakay ako ng taxi at magpapahatid ako sa pinakamalapit na police station para magpasama ako sa police at magpunta kami dun sa mga establishment na pinuntahan namin para pakankan yung camera kung may naiwan man kami doon. Tapos, yun naman pong kasama ko ay bumalik sa hotel na pinagalingan namin. Tinanong niya po yung guard doon kung pwedeng kankanin yung camera nila pero hindi po pumayag. Hanggang sa aligagawa na po siya sa labas ng hotel, may lumapit sa kanya isang babae. Siguro napansin siya na hindi okay yung kinikilos niya. Ayun nga po, sinabi niya dun sa babae na lumapit sa kanya na nawawala yung envelope niya at gusto sana niyang ipakankan doon sa camera ng hotel kung may naiwan siya doon. And nakakaili talaga. May kakilala yung babae na naglilinis doon sa hotel. Tinanong doon kung may nakita ba silang ganyang envelope and meron po, naiiwan po nung kasama ko doon sa labas ng hotel. Naipatong niya po yun doon nung nagpicture-picture kami and nakita po doon sa loob ng envelope na nandun po kasi yung card key ng hotel. So, ibinalik siya sa hotel. Tinatawagan po kami doon sa room na pinagalingan namin sa hotel. Pero dahil nga po nasa labas na kami, so walang nasagot. Tinawagan niya po ako agad-agad at sabi niya, nakuha niya na yung kanyang documents, yung kanyang envelope. Ang sinabi ko po doon sa taxi ay, balik kami at sunduin na lang yung masama ko. 10 minutes na lang po ata yun bago yung visa appearance. Malilate na talaga kami. Pero umabot po kami, nakapag-visa appearance kami. Ngayon, nandito na kami. Diba? Yun yung mga gusto ko iparating sa inyo na huwag kayo mawala ng pag-asa kahit anong pagsubok yan para sa inyo, para sa inyo. At hindi lang po yan yung nangyari sa amin. Alam niyo po ba nung flight namin, meron kami stopover sa Korea. Nakasakay namin ng eroplano from Korea, lilipad na kami papunta ng dito sa Prague. Nakasakay na kami pero hindi umandar-andar yung eroplano dahil may sira pala hanggang sa kinancel na yung flight namin. So kami, mula gabi, tapos hanggang tanghali, kinabukasan na kami nakaalis. Na-rebook kami ng flight sa ibang airlines na. And yung iba naming kasama ay naiwan doon. Inabot pa sila ng 1 araw o 2 araw. Yung flight namin from Taiwan ay March 15. Nakarating na kami dito March 17. Yung luggage namin, pagdating namin sa Prague, is naiwan sa South Korea. Diba, napakaswerte. Ayaw ko siyang tawaging malas kasi swerte pa rin. Kasi kung nakalipad na kami, tapos sira pa rin yung aeroplano, sa heaven ang punta namin, hindi dito. So, blessed pa rin kami na nakarating kami dito.
Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil napanood niyo yung video ko na 3 buwan ako dito walang trabaho. Ako nga po masyadong naghihintay. Although minsan naiinip, pero kailangan pong kailangan puno ka ng pag-asa. Positive ka sa lahat ng bagay. Kasi naniniwala ako doon sa law of attraction na kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari. So, yun lang po. Kung may mga apply kayo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Makakaalis at makakaalis din po kayo. Kung para sa inyo po talaga yan. Maraming salamat po. Bye-bye!